Magandang hapon po. Nag-amok at namaril ang isang umano'y retiradong miyembro ng Philippine Marines sa Caloocan City. At ang kanyang pinag-initan ang mga naabutan niyang nakatambay. Sugatan ang kanyang kaibigan na tinamaan ng bala ng umawat. Nakatutok si Bea Pinlac. Pauwi mula sa inuman sa Barangay 8 Caloocan ang 59 anyos na lalaking ito kasama ang kanyang kaibigan. Napatigil sila sa gitna ng kalsada nang tila na pag-initan ng lalaki ang ilang nakatambay roon. Pilit naman siyang inawat ng kanyang kaibigan. Ang lalaki na retiradong miyembro umano ng Philippine Marines, armado na pala ng baril habang nag-aamok. Adik ka? Okay ka lang, ya? Ha? Okay ka lang po ba? Adik ko kinuha ko rito. Dali. Adik ka ba? Hindi nagpaawat ang suspect na winasiwas pa ang kanyang baril. Maya-maya, kinasana niya ito at saka umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagtakbuhan ang ilang nakaalita ng suspect pati ang kanyang kaibigan. Muli pang nagpaputok ng baril ang suspect. Nadaanan niya itong mga kabataan na ito na kumakain sa isang karinderya. At sinita niya ito. At ang sabi niya ay napagkamalan niya daw po itong mga adik. So nasagot siya ng isa sa isang kabataan. At yung pong dahilan upang bumunot ng baril itong suspect natin at bigla na lang po silang pinutukan. Dinala sa ospital ang kaibigan ng suspect na umawat sa kanya matapos itong tamaan. Tinamaan po sa hita. Daplis lang naman ho ito kaya pinauwi rin po siya sa bahay. Naaresto ang suspect sa kanyang bahay. Dahil nakainom at armado pa ng baril ang suspect, Nagpanggap po akong barangay kagawad at sinabi ko kung meron siyang reklamo na kailangan ayusin. So naniwala naman po siya at pag bukas niya po ng gate, yun na po, nadakma ako na po siya at nagpambuno kami at naaresto na po namin. Sundalo ako! Bumaba ka! Minura mo pa kami, ha? na-recover din ang baril na ginamit niya sa krimen. Nang kuhanan namin ng panigang suspect, ayon sa pulisya, hindi na siya inireklamo ng kanyang kaibigan. Pero may kinakaharap pa rin siyang reklamong attempted homicide at alarms and scandal. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng North Luzon Expressway kaugnay sa matinding pagbaha sa NLEX na naging sanhi ng ilang oras na pagka-stranded ng mga motorista. Ang sabi po ng NLEX, may mga ginagawa rin silang hakbang para maiwasan itong maulit. Nakatutok si Darlene Kai. Dahil sa magdamag na malakas na buhos ng ulan, unti-unting tumaas ang baha sa NLEX Balintawak southbound sa North Luzon Expressway noong Lunes. At humaba na rin ang humaba ang pila ng mga sasakyan. Dahil sa matinding baha, ilang bahagi ng NLEX ang hindi madaanan. Mahigit 6 na oras stranded ang mga motorista dahil sa magdamag na walang galawan. Naglabas ang Toll Regulatory Board ng show cause order sa NLEX Corporation para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng administrative sanctions kaugnay ng matinding baha. Sabi ng TRB, Mayo pa lang daw ay nagpaalala na sila sa toll operators na maghanda para sa tag-ulan. Gusto natin malaman, ano ba nangyari? Ano ba ang problema? Malaman natin kung anong problema para tulong-tulong tayong masolusyonan yung mga problema. Bahagi raw ito ng investigasyon ng DOTR para malaman kung paano sosolusyonan ang pagtaas ng tubig sa NLEX kapag tuloy-tuloy at malakas ang ulan. Sabi ng NLEX Corporation, nagpadala na sila ng sagot sa TRB. Nag-inspeksyon din ng NLEX team sa mga ilog at estero na nagsisilbing labasan ng tubig mula sa mga pumping station ng expressway, pati sa water pumping stations. Sinusuportahan daw ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang pagtutulungan sa pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa NLEX. Sana raw magkaroon ng programa sa flood control ng NLEX. Kami alone inside our city, we're already fixing our issues. So what more sa kanila, di ba, na binabato na lang yung problema sa LGU. They have more expertise, they're bigger company with more resources. So I expect more from them. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre sa kanilang boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi dumating. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Nakatutok si Katrina Son.
Naghiyawan ang mga tao sa Rizal Memorial Coliseum nang lumabas si PNP Chief General Nicolas Torre III. Suot ang kanyang pulang boxing jersey at gloves, handa na para sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Maya-maya, nag-countdown. At nang matapos ang bilang at wala si Duterte. Winner by default si Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga statements na rin siya na hindi na rin darating. Kaya itinuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na sa gates. So we have to show up and give the people what they expect. Ayon pa kay Chief PNP Nicolas Torre na ito na raw ang huling beses na papatol siya sa hamon ni Acting Mayor Baste Duterte. Pagbibigay din niya na pinatulan lamang niya ang boxing match dahil gusto niya makalikom ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Torre, 16.3 million na cash donation ang nalikom sa event. May donasyon pa raw na isang truck ng mga bigas at delata. Nagbigay rin si boxing champ Manny Pacquiao ng belt para i-auction. Dagdag ni Torre, walaan niya silang nagastos sa event. Matapos niyan ay nagpunta siya sa Baseco para mamigay ng ayuda. Inorganisa ni Torre ang laban matapos ang pahayag na ito ni Duterte noong nakaraang linggo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kusuntukan tayo, kumakaya bita. Pero sabi ni Duterte sa kanyang bagong podcast, Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Nauna nang sinabi ni Duterte na hindi siya makakapunta ngayong linggo dahil may mga gagawin siya. Pwede raw sana siya kung sa Martes o Miyerkules ng susunod na linggo. Sabi ni Torre, hindi raw niya mahihintay ang schedule ni Baste, lalo't marami rin anya siyang trabaho. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tingin na ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema, taliwas sa umiiral na patakaran ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw maaaring basta ipatupad na lamang ng Korte Suprema ang anilay mga bagong patakaran. Nakatutok si Joseph Moro. Ang pag-dismiss daw ng House of Representatives sa tatlong naon ng impeachment complaint ang dahilan kung bakit bawal na ang paghahain ng ika-4 na impeachment complaint na nasa Senado ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte noong Biyernes na isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen, magsisimula ang 1-year bar mula sa initiation o pagsisimula ng isang impeachment complaint kung hindi inaksyonan o kapag dinismiss o kaya'y bahagyang naaksyonan o partially acted upon. December 2024, may inihaing 3 impeachment complaint pero inarchive ito ng Kamara at pinaboran ang ika-4 na complaint na siyang pinagbotohan ng mayorya at iniakyat sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, binigyang prioridad dapat ng Kamara ang mga naunang reklamo. Ang pagdidismiss daw sa mga ito pabor sa ika-4 na complaint ay nag-trigger o nagpagana sa 1-year bar. Sa separate concurring opinion ni Associate Justice Rodil Salameda, ang hindi raw pag-aksyon ng Kamara sa 3 naunang complaint ay nagsalba kay Duterte para hindi na sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa ng Korte, nilabag ng Kamara ang karapatan ng bise para sa due process dahil sa isinumiteng sagot ng Kamara, kinumpirma nitong hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng bise na marinig tungkol sa mga ebidensya laban sa kanya. Sabi ng Kamara, hindi na ito kailangan sa ilalim ng konstitusyon. Sabi ng Korte, ang pagkiling sa ika-4 na complaint at paglabag sa karapatan ni Duterte, grave abuse of discretion o pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. Kaya void ab initio o walang bisa mula sa simula pa lamang ang articles of impeachment na nasa Senado. Hindi raw ito magagamit ng Senado sa impeachment. Pero sabi rin ng Korte, hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga aligasyon. Ang anumang desisyon daw ay makakamit lamang sa pamamagitan ng isa pang impeachment process na didinggin at nahatulan ng Senado. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, tila nagbigay ng bagong definisyon ng Korte kung kailan nagsisimula ang isang impeachment case na taliwas sa umiiral ngayong patakaran.
Sa ngayon kasi, batay sa desisyon ng Korte sa Francisco Jr. versus House of Representatives noong 2003, itinuturing na initiated ang isang impeachment complaint kapag nailagay na ito sa order of business ng Kamara at ni-refer sa committee. Pero sa bago-anyang definisyon, batay sa desisyon ng Korte Suprema, maituturing na rin na nasimula ng isang impeachment complaint kapag hindi ito na-refer sa komite, dinismiss o inarchive tulad ng nangyari sa 3 naunang reklamo. Apela ni Escuna sa Korte Suprema ituring na valid o may bisa ang mga aksyon na nakaayon sa dating definisyon sa ilalim ng Doctrine of Operative Facts at gamitin na lamang ang bagong definisyon sa mga susunod na kaso. Ganito rin ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ang ginagawa ng Supreme Court, retroact nila to this case. The House, the people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Wala rin daw pagdinig na hinihingi ang unang definisyon sa mga impeachment complaint na pinagbotohan ng mayorya. Ang sabi niya ng Supreme Court, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. That will require time. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring umapela ang Kamara sa Korte Suprema para maitama ang mga umano'y pagkakamaling ito. I think out of courtesy naman to the Supreme Court, hintayin nila yung motion for reconsideration. Let's give the Supreme Court an opportunity to correct itself. So, kahit na unanimous sila, we can point out na, first of all, meron namang approval Maaaring nalabag din daw ang karapatan ng Kamara. That's normally the case, no? Dapat may oral argument. In this case, there are 2 petitions sa Supreme Court kay VP Sara at saka kay Attorney Torion. The House was never made to comment. Kasi pag you were not heard through a comment, through an answer, walang due process yun eh. Ito, walang order for the House to comment. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, respetuhin daw ang desisyon ng Korte Suprema pabor man ng publiko dito o hindi. Pero maaari pa raw umapela o humingi ng klarifikasyon ang Kamara. Kung siya lamang daw sa halip na tila magmadaling maglabas ng desisyon, dapat daw nag-issue muna ng status quo order ang Korte o huwag munang dinggin ng Senado ang impeachment complaint habang may dinidinig na petisyon. Sana rin daw nagsagawa ng oral arguments para rito bago nagkabotohan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagpadaos-dos ang mga pasahero sa emergency slides na isang eroplano sa Amerika para lumikas. Kita ang apoy at usok mula sa gulong ng eroplano. Ang ilang pasahero, bit-bit pa ang isang bata at ang bagahe habang lumilikas. Sa isang pahayag, sinabi ng American Airlines sa Reuters na nakaranas sila ng mechanical issue sa gulong ng eroplano bago mag-take off. Ligtas ang halos 200 pasahero at 6 na crew. I-inspeksyon din na maintenance ng team ng kumpanya ang eroplano. Mahigit 10,000 pulis ang ide-deploy para sa seguridad at sa inaasahang kilos protesta sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. At nakatutok live si Ma'am Gonzales. Ma'am. Ivan, handa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo bukas. Nakahanda na rin naman daw yung mga magrarally. Kabuhayan, mahal ang bilihin. Bisa na nga, hindi nga kumakain. Pamurahin lang niya yung mga bilihin. Ano bilihin din ba? Pagkain? Oo, lahat. Mawala na sana yung ganun gambling na yun. Kabilang ito sa mga gusto raw sana ng mga kababayan natin na matugunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address bukas. Ang Batasang Pambansa Complex kung saan magsusona ang Pangulo, naka-lockdown na. Ini-inspeksyon lahat ng sasakyang pumapasok. May tent ng mga pulis sa Batasan Road. Mahigit 10,000 pulis Quezon City ang ide-deploy bukas. Handa na rin ang loob ng Batasan Complex. Dahil sa SONA, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Quezon City bukas. Magpapatupad ng citywide liquor ban mula mamayang 12:01 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi bukas.
Magdaragdag din ang tauhan ng LGU para magmando sa trapiko. Magpapatupad naman ng MMDA ng counterflow sa Commonwealth Avenue. Sakaling umulan bukas, naiayos na po natin yung drainage inlet dyan po Yan. sa Commonwealth. Temporarily ay lalagyan po muna namin, may mga mobile pumps po tayo sa MMDA. Tututukan muna po namin para po, again, maibato pupunta sa creek yung pong tubig dyan sa Commonwealth. paalala ng MMDA, iiral pa rin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Commonwealth bukas. Kanina nag-inspeksyon din ang Department of Transportation SAIC sa mga terminal sa Metro Manila. Ang grupong bayan magsusunog daw ng FEG na tinawag nilang bombong mambubudol. Past 3 years, ang dami niyang pangako pero walang natutupad. Kaya yung isang kamay niya, kamay na bakal, representing yung human rights abuses, panunupil, repression, and then yung isang kamay, yung budol hat o magic hat, ito po ay kumakatawan sa mga bigong pangako. Nanawagan ng grupo na ituloy ang ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang impeachment laban kay VP Sara. Nanawagan naman ng PNP na wag na sanang magsunog ang mga magpoprotesta. Ivan, bukas magbubukas ang 20th Congress. Magkakaroon muna ng magkahiwalay na sesyon yung Senado at Kamara sa umaga at sa hapon naman ay magkakaroon sila ng joint session dito sa Batasan Complex sa Quezon City para makinig sa sona ng Pangulo. Ivan? Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Nangitim at nangamoy ang baha sa isang palengke sa Malolos, Bulacan. At ang baha naman sa Apalit, Pampanga, nagkulay berde. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkulay berde ang baha sa ilang bahagi ng Apalit, Pampanga. Nahaluan kasi ito ng maliliit na water lilies na galing sa isang sapa. Ang baha naman sa pamilyang panglungsod ng Malolos, Bulacan, nangitim na nga, mabaho pa. Pero sinuong pa niya ng mga mamimili. Nakabota ang ilan pero may ilang hindi. Tuloy rin ang paghahanap buhay ng mga nagtitinda. Lalo't palagi naman anilang binabaha ang palengke tuwing may mga bagyo. Hintangin ng manok. Kasi nanganap buhay namin. Sinisisi ng pamunuan ng palengke ang ilang nagtitinda na nagtatapon umano sa estero imbis na sa tamang basurahan. May mga parte naman po tayong hindi lahat mabaho. Tulad lang po sa isda, mabaho po doon dahil lahat ng kaliskis nila, iniiwan nila. Iniiwan po nila yung mga pinagbitokahan. Pero ginagawa po namin ang paraan lahat yun para po sila pagbawalan. Sa Santa Cruz, Davao del Sur, nagmisulang ilog ang kalsada dahil sa baha. Na-stranded tuloy ang ilang sasakyan at commuter. Ang ilang commuter, tumulay na lang sa Central Island para makausad. May ilan namang motoristang nangahas na sumuong sa baha. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. May mga lokal na pamahalaan na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase bukas. Kanselado po ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang grade 12 at ALS sa mga pampublikong paaralan sa Malabon. Magpapatuloy ang klase sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga barangay Sipak, Almacen, Tangos, Tanza 1, Tanza 2 sa Navotas City. Ginagamit pa raw bilang evacuation center ay ilang paaralan doon. Manatiling nakatutok sa 24 oras weekend at sa social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Tuloy-tuloy ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyong Emong. Ngayong araw, 7 bayan sa Pangasinan ang hahatiran ng relief goods, kabilang ang Agno, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Mamamahagi rin ng tulong sa La Union at ibang lugar sa mga susunod na araw. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaaring magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o di kaya magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit card. Nagpaalala ang Department of Health na hindi dapat basta-basta iniinom ang kaugnay ng gamot sa leptospirosis na doxycycline. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Halos 1 linggo nang babad sa baha ang mga paani na Marivic at Edith dahil sa walang tigil na ulan at baha sa San Agustin, Malabon. Lumikas man, araw-araw silang lumulusong sa baha para kumuha ng gamit. Kinakabahan syempre, wala naman kaming choice kasi ganito talaga rin. Sa kuko ko, masakit.
Bakit? Gahakot ng mga damit. So, paano na? Basa nga damit mi. Paano na? Yun, tiis. Alam daw nila ang peligro ng leptospirosis, kaya kasama na sa lakad nila ang pagpapakonsulta sa barangay. Sa Navotas, maraming binaha ang nagpatingin sa health center. Humingi ako dito ng gamot para sa leptospirosis. Yun lang, dahil nga sa laging baha sa lugar namin, so kinakailangan din namin ng proteksyon. May mga health worker din pong mga naka-assist din doon. Kumukuha din po dito para syempre yung mga tao hindi makalabas sa sobrang taas ng baha. Sa Dagupan City, nangangamba rin ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Napipilitan daw silang lumusong para makabili o makapasok sa trabaho. Lalo kapag may sugat, hindi naasahan, yun nga, nakakatakot. Ayon sa Department of Health, inaasahang sa 1 linggo o makalawa posibleng makita ang datos ng leptospirosis bunsod ng 3 nagdaang bagyo at habagat. Ang mga pasyente ng leptospirosis na dumadating ngayon ay malamang sa malamang hindi pa galing kay Emong o kaya kay Dante. Baka kay kila Krising pa sila nung mga nakaraang 1 hanggang 2 linggo nakaraan. Ayon sa Department of Health, 1 hanggang 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na karaniwang sanhi ng bakteriyang nakukuha sa ihi ng daga. Paglilinaw nila, hindi basta-basta dapat uminom ng prophylaxis kontra leptospirosis na doxycycline. Kung nabaha, dapat daw magpa-check up tulad sa health center kung saan libre ang konsultasyon. Kapag mali ang pag-inom, pwedeng mawalan daw ito ng bisa laban sa mga mikrobyo at maging mas mahirap gamutin ang simpleng impeksyon. Kinakabahan nga tayo magkaroon ng resistance kaya nga ayaw namin sabihin kung paano siya inumin. Ang antibiotic kapag ating tinungga na parang anting-anting ay mas lalo pong lumalakas yung mikrobyo. Dagdag pa ng DOH, bawal ang doxycycline sa buntis at mga nasa edad 12 pababa. Bukod sa leptospirosis, problema ng ibang binaha ang alipunga. Ginamot ko naman, ayaw. Araw-araw na babasa. Ganun na po talaga ang trabaho namin. Hindi naman po kami hindi. Masakit, oo. Parang ganun, mahapdi na Makati. Pwede po itong mag-lead po ng magkaroon po ng infection sa kanilang mga paa. Once na nagkaroon na po ng fever, na nagkukos po yung mga yung mga sugat nila. Kailangan na po silang kumonsulta po sa City Health Office po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Hati po ang mga senador sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nababahala si Senator Risa Ontiveros na ang tungkuling ibinigay ng konstitusyon sa Senado ay hahadlangan anya ng Korte Suprema na hiwalay na sangay ng gobyerno. At para kay Senator Bam Aquino, dapat matuloy ang impeachment trial. Nanawagan siya sa mga kapwa-senador na magpatawag ng caucus para pag-usapan ang desisyon. Tingin naman ni Senator Kiko Pangilinan, nagtatakda ng hindi magandang precedent ang ruling ng Korte. Kapag halimbawa ay may Supreme Court Justice raw na kailangan litisin ng Senate Impeachment Court, pwede anyang magamit itong ruling ng Korte bilang basehan na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, nirerespeto niya ang ruling ng Korte. Pero malinaw sa konstitusyon na tanging Senado ang may kapangyarihang litisin ang lahat ng impeachment cases. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, talo ang rule of law kung itutuloy ang impeachment trial at hindi susundin ang Korte Suprema. Babala naman ni Senator Mig Zubiri sa Senado, baka makontempt sila ng Korte Suprema kung itutuloy ang impeachment trial. Ay kay Senator Bongo, dapat galangin ang desisyon ng Korte. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos bukas. Sinabi yan ng bise sa kanyang talumpati sa Filipino community sa South Korea kanina para ipanawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Kasi kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito.
Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Emong at isa pang bagyo na parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, walang direktang epekto ang mga ito sa bansa pero patuloy na umiiral at nagpapaulan ang southwest monsoon o habagat. Asahan na magiging maulan pa rin bukas hanggang sa pagpasok ng Agosto. Lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Abra, Benguet, Zambales at Ilocos Norte. May chance rin ng light to moderate rains sa Aklan, Negros Occidental, sa Bukidnon, Davao del Sur at South Cotabato. Posible ring makaranas ng light to moderate rains bukas sa Metro Manila. Kinilala ng Metro Infanta Foundation o MIF ang mga natatanging individual at organisasyon na naglilingkod sa mga mahihirap sa simbahan at sa komunidad. Iginawad ang Bishop Julio Xavier Labayan Memorial Award kay Bishop Broderick Pabilio ng Apostolic Vicariate ng Taytay, Palawan. Pagkilala ito sa kanyang tapat na paglilingkod at paninindigan para sa simbahan. Iginawad ang Cardinal Ricardo J. Vidal Memorial Award sa Saints Anne and Joaquim Parish mula General Nakar, Quezon. Para yan sa aktibo nilang pagsusulong at pagsasabuhay ng stewardship o pamumuhay ng may pagmamalasakit sa simbahan at komunidad. 6 days to go at muling magniningning ang Kapuso Star sa biggest gala of the year, ang GMA Gala 2025. Pero bago yan, may one sweet treat muna si Allen Ansay for Sofia Pablo. Silipin niyan sa chika ni Athena Imperial. Less than a week na lang bago ang GMA Gala 2025. Paano kaya ito pinaghahandaan ng Sparkle Stars? Si Allen Ansay may sweet na paandar on how he asked Sofia Pablo to be his GMA Gala date. Nag-deliver si Allen kay Sofia ng 1 box of pizza. It comes with a cheesy question. Nakasulat sa box ang tanong, kung payag daw ba si Sofia na maging date nito sa August 2 event. Dahil ang sorpresang box of pizza na freshly delivered by Allen himself, si Sofia napangiti at ang sagot niya, a supreme yes. Sa post ng Sparkle GMA Artist Center, makikita ang glammed-up PBB Sparkle housemates at nagpahiwatig na ready na ang Kapuso artists sa Gala of the Year. Sa August 2 na ang inaabangang GMA Gala 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Very iconic ang atake ni Heart Evangelista na isa sa mga guest editor ng isang fashion magazine sa Singapore. Si Kailin Alcantara naman, ibang-iba raw ang fashion sense in real life at ng kanyang karakter sa Beauty Empire. Narito ang aking chika. Bakit kayo sacrifice na makasama ka sa isang kwarto? It's giving high-class fashion ang ipinapakita ng karakter ni Kailin Alcantara sa leading primetime series ng GMA at View Philippines na Beauty Empire. Ganda-gandahan lang ang puksaan nila ng karakter played by her real-life BFF na si Barbie Fortesa. Aminado si Kailin that she enjoys being dolled up sa taping. It's okay to be extravagant. Pagdating sa outfit, more is more. When it comes to Shari, heels lang palagi. And dapat preppy and always fashionable, colorful. Pero ang totoo, malayo sa tunay na personality at fashion sense ang karakter na kanyang ginagampanan. Comfort over fashion ang pinipili niya behind the camera. T-shirt, jeans, sneakers. Nakadepende po talaga sa mood ko kung ano yung outfit ko for that day. Kasi may mga times that I just want to be sporty. May mga times that I want to be preppy. May mga times I just want to be super comfortable. Nothing really kikay. Speaking of fashion, pag yan ang usapan, laging on top sa isip ng mga Pinoy si Heart Evangelista. Guest editor siya ng isang fashion magazine sa Singapore. Proud daw siya rito lalo't Pinoy represent daw ito dahil kasama niya ang ilang Filipino stylist, fashion designers, and artists. It's a big deal for me, especially that it's, to be celebrated elsewhere and then you bring that back to the Philippines. And I'm very proud because, I really worked hard. It's really sharing that spotlight with Filipino talent and artists. Ang pagiging stylish ni Heart, kita hanggang sa kanyang mga pagdalo sa State of the Nation address ng Pangulo.
Pero sabi ni Hart, ni minsan ay hindi raw niya itinuring na mala Fashion Week ang pagdalo rito. I think there's a time and place for these things, and Sona is really truly not about fashion. Nabalot ng makapal na fog ang ilang lugar sa Baguio City. Halos mag-zero visibility na rin dahil dito. Kaya naman ang mga otoridad, pinag-iingat ang mga sasakyan para makaiwas sa disgrasya. Dahil sa pagbuti ng panahon, ilang turista na rin ang bumisita sa ilang tourist attraction doon. Ang ilan enjoy sa lamig ng City of Pines. Patuloy naman ang clearing operation sa Cannon Road, kasunod ng rockfall at landslide. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.